Noong panahon ni Makoy, Nutriban. Ngayon naman panahon ni Pangulong Arroyo, noodles ang nakikitang solusyon sa malnutrisyon. Pero ito nga ba ang sagot sa problema sa edukasyon? Kung gagamitan mo ng simpleng math, mukhang na 1, 2, 3 ang gobyerno. 21 pesos at 90 centavos ang halaga ng bawat pakete ng DepEd noodles. Samantalang nasa 18 pesos lang ang presyo ng pinakamahal na instant noodles sa pinakasosyal na supermarket. Palusot ng DepEd, for the good of the children lang naman daw ang hangarin nila. The purpose of this is to address the malnutrition problem of the school children, especially in the preschool and grade 1. The issue on CyberEd died a natural way. Pero hindi pa man lubusan itong nabibigyan ng linaw, isa na namang kontrobersya ang bumabalot dito sa DepEd. Napilitan ng DepEd na suspindihin ang pagbili ng mga instant noodles nang mabuko ang overpricing sa Senado. Halos kalahating bilyong piso ang muntik malusaw sa libreng feeding program ng gobyerno. Sabi ni Sangil, hindi totoong lutong Macau ang bidding. Nagkataon lang daw ang kumpanyang J-Verbs ang nakakuha ng kontrata. Even if there is only one bidder and they have complied with the requirements and they are considered as the lowest calculated and responsive bid, there's no other way but to award the contract to them. Mukhang singhaba pa ng sotanghon ang magiging paliwanagan sa instant noodle scandal. Pero life must go on, ika nga. At kailangang paghandaan ang pasukan. At as usual, hindi lang sikmura ng mga bata ang problema ng DepEd. Nauna nang mag-back to school ang mga anay sa Kabading Elementary School sa Antipolo. Pag ikaw ang bata, talagang kakabahan ka. Ang mga pader, hipan mo lang, tutumba na. Tignan nyo itong mga upuan dito, oh. Inaanay na. Ibig sabihin na mga gamit dito, mga luma na at marurupok ng gamitin para sa mga bata. Ito naman ang banyo nila dito, gawa sa sira-sirang pintuan, tinagpitagping plywood at sirang inidoro. Pero pinagtsatsagaan ng mga tao dito dahil nga walang budget. Hindi lang mga upuan, dingding at pintuan ang sira dito, pati mga blackboard pinagtsatsagaan. Sabi ng mga magulang, taon-taong ganito ang eksena dito. Kanya-kanyang pukpok at kumpuni ng mga silya at mga mesang hindi na pinapapak ng anay. Pag-aasa ka sa tulong, pinsan po, yung mga bata tapos ng school buong taon, in grade 1, wala pa rin. Kung hindi magpupursige yung mga magulang, yung mga bata rin po ang nahihirapan. Hindi nga po nila, pag umuulan daw po, nababasa sila, natutuluan yung pwesto ng upuan nila. Kami nagkukumpuni ng mga tulad niya. Kami nagkukumpuni, naglilinis para yung mga bata hindi na maperwisyo. Kami na lang, mga magulang. Yung iba, very supportive talaga eh. Nagdadala sila ng buho, tapos ginagawa nila sa wali para itakpi dun sa mga butas ng kanilang kwarto. Yun namang iba, nagre-repair ng mga silya. Gawa lang sa kawayan at sa wali ang eskwelahan na ito. Pero sana kung binigay kahit gatinga lang ng budget para sa noodle project dito, di sana konkreto na ang school na ito. Maliban sa mga napag-iwan ng pasilidad, hiniram lang din ang pinagtitirikang lupa ng Kabading Elementary School. Kaya daw di ginagastusan, baka magalit ang may-ari ng lupa. We do not own the land. Naki-squat lang dito, kaya lang pinayagan kasi eskwelahan naman eh. Minsan, magpapatayo dapat ng bakod, may guardian dumating dito, pinapatigil kami. Limpak-limpak na bilyones ang budget ng DepEd taon-taon. Pero kakambal pa rin ito ang sandamakmak na problema. Tulad ng problema ng teachers sa kanilang sweldo at benepisyo, kakulangan sa textbooks at sa classrooms. Pero sa kabila ng mga problemang ito, ano nga ba ang prioridad ng DepEd? Ang mga problemang hindi mabigyan ng solusyon o ang noodles? Mas madali sanang intindihin ang mga ganitong sitwasyon kung walang pera ang DepEd.
Pero kung kaya nitong bumili ng mamahaling noodles, kaya din siguro nitong magpagawa ng mga sirang silya. Simplihan na lang natin ang tanong, anong meron ng supplier ng noodles na wala ang mga mag-aaral ng Cabading Elementary School? Fiona Rosario po, Dokumentado.